Dobleng dagok sa buhay ang nararanasan ng ilan nating kababayan sa Cebu dahil ilang araw lang matapos ang lindol ay nasunugan naman sila. Puspusa naman ang pagbibigay ng tulong ng DSWD sa mga biktima. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Bata pa lang, pangingisda na ang alam na hanap buhay ni Jessan Bulutano, isa sa mga residente ng Barangay Mahawak sa bayan ng Midilin. Kabilang siya sa mga kababayang nasa tent muna nanunuluyan dahil sa banta ng aftershocks. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, sumiklab ang isang sunog sa kanyang bahay na matagal niyang ipinundar. Gusto na ko na alam ko absag usa lang. Butang na ko. Wala gid. Wala gid ako nga naala remembrance ako pag paninguha. Wala gid ko naman ko bunluton na tungod sa wala ko kibaw masunog mo dili. Kuya wanted siguro sila ng usa ka ba? Nanghinak na sila kay gusto na ko mo. Suod man ko jud. Walang nailigtas na kagamitan ng kanyang pamilya. Pati ang naipong pera nila nasunog din. Kaya labis ang kanyang pangihinayang dahil sa 4 sa 5 pa niyang mga anak ang kanyang pinapaaral. Hindi ako panghingi ng tulong. Kailanganin ko nga kayo may nag-eskwela pa ako nga college ya. Ano naman ang pag may pasok na, pangarap ako sa aking mga anak maka-eskwela. Wala nang laman ang ako. Ang kahirapan ko na ubos lahat. Ang kwento ni Jessan, isa lamang sa mga kwento ng mga residente ng Midilin na patuloy na nabubuhay ngayon sa pangamba at takot dahil sa lindol. Kaya naman, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng national government sa bayan ng Midilin at iba pang mga apektadong LGU. 4 sa mga mobile kitchen ng DSWD ay nakadeploy na sa bayan ng San Remigio, Midilin, Daan Bantayan at lungsod ng Bugo. Dito inihahanda ang mga pagkain para sa mga internally displaced persons o IDPs. Kasama na ang agahan, tanghalian at hapunan. May meal plan na sinusunod ang DSWD upang matiyak na may sustansya ang mga pagkain inihahain. May mga psychosocial activities rin para sa mga IDPs upang matugunan ang kanilang trauma sa kanilang di normal na sitwasyon sa ngayon. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang assessment ng mga disaster team ng mga LGUs sa mga infrastruktura upang matiyak kung ligtas o delikado pa ba ang mga ito gamitin. Ito yung harapan ng Dayhagon Elementary School na sakop ng bayan ng Midilin. Sa harap nito ay makikita nyo itong mataas na struktura. Actually, isa itong water tank. Kung i-zoom lang natin ng kaunti, makikita ninyo dun sa mataas na bahagi ng semento na may hawak na water tank, ay bahagyang natapyasan ng semento. Actually, makikita nyo na yung kabilya doon. Kaya naman, isa ito sa mga struktura na ginawa na ng initial assessment at pagsusuri ng mga disaster team ng bayan ng Midilin dahil sa medyo delikado ito na baka lumala yung sitwasyon dahil patuloy pa rin yung mga aftershocks na nararanasan natin dito. At delikado talaga ito dahil nasa harap ito ng kalsada. At dito, sa major road na ito ay marami sa ating mga kababayan ang dumadaan papunta sa proper ng bayan ng Midilin, papunta sa ibang bahagi pa ng bayan ng Midilin at diretso doon ay mararating na ang bayan ng Daan Bantayan. So again, marami sa ating mga motorista ang dumadaan dito. Kasalukuyang inaayos na rin ang Cebu Provincial Hospital ng Bugos City. Bagamat may mga ginagawa pa sa mga nasira at mga bitak, nagagamit na ang main building ng ospital. Mula sa lalawigan ng Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.